Hello, magandang araw. Narito pong muli si Matimtima na maghahain sa inyo ng simpleng putahe na abot kayo ng inyong budget. Pero gulay system po muna tayo ngayon at tsak mo papakain natin ang mga anak ninyo na hindi mahilig sa gulay at kayang-kaya rin ng ating bulsa. Halina, try po natin. Intro po muna tayo. Okay guys, meron po tayo ditong kalabasa at isang taling sitaw. Ayan, depende na sa inyo kung anong dami ang inyong gagamitin. Ako ito na po at ito pong mga ating sangkap, sibuyas, bawang, oyster sauce, ginisa mix at paminta. At meron po tayo isang guhit na giniling na gamit ang isang latang Argentina. Ngayon, hiwain na po natin, bling! Yan, nabalatan na po natin ang ating kalabasa at nahiwa na po natin at naputol-putol na rin po natin ang ating sitaw. Gayon din ang ating mga sibuyas at bawang na chop na natin at ating buksan na po ang ating dilatang giniling. Ngayon ay bumili ako ng 5 pisong mantika at ayan, nilagay ko na po sa ating mainit na kawali para makapag-umpisa na po tayo mag-isa. Ayan, saktong-sakto lang po yung halaga 5 piso na binili kong mantika. Okay, umpisa na po natin. Habang mainit na po siya, maaari na po natin ilagay ang ating sangkap kahit pagsabayin nyo o unahin nyo ang bawang at sibuyas na sa inyo. Maluluto rin naman niya. Sa akin, nagmamadali po yata at nagugutom na po ang inyong lingkod. Siyempre, haluin po natin, gisahin po natin yan hanggang sa mag-translucent ng sibuyas at mamoy nyo ang aroma at mag-yellowish ang ating garlic. Ayan. Ito yung masarap na parte, nagigisa ka ng sibuyas at bawang at ang amoy niya, nako, nakakagutom. Ayan, di ba? After nyan, pwede mo na ilagay ang ating kalabasa at sitaw. Ayan. Ito na muna natin ang uunahin natin kasi kung gigisahin pa natin yung ating giniling na dilata ay mauupos na yung matutunaw na yung taba kasi medyo steam na po siya. Ayan, habang nagluluto ako ay nagtitinda ako. Ganyan talaga ang trabaho ng tindera ng may bahay. Okay, tuloy na po natin ang pagmimix. Tuloy-tuloy na po natin para yung ating mga sangkap na ginisa ay kumapit sa ating gulay before nating takpan. Okay? Tapos ang kutsay ng ating gulay ay takpan po muna natin. A few moments later. Kalipas po ang ilang sandali ay buksan po muna natin. Ayan, sesame, open sesame. Ayan, buksan po muna natin at haluin para maluto naman ho yung nasa ibabaw. Sangkutsahin ho natin muli ito. Then matapos po natin itong halu-haluin ay tatakpan po muna natin muli. Ayan, nakikita nyo naman guys, maberde pa rin ang ating sitaw at dito po hindi po ako naglagay ng tubig. Hinayaan ko po muna siyang sangkutsahin sa mantika at kung nangangatasnan po talagang kusa ng kaunti ang ating mga gulay. Then takpan po muli natin at hintayin ang 5 minutes. Guys, maganda ang panahon ngayon, maulap. Sa inyo po ba ay maganda ang panahon na maulan? Kahit anong panahon yan, masarap talagang kumain. Okay, after 5 minutes, buksan na po natin. Diyaran, ayan, okay. Haluin lang po natin para pumaibabaw na hindi malatayo na sa ilalim. And then maglagay po tayo ng whole o buto sa gitna at gisahin po natin ang ating dilatang giniling. Ayan, pwedeng nyo naman pong ihalo. Nasa inyo po kung anong diskarte nyo sa pagluluto. Kamate at sa maarte. Ayan, nilagyan ko ng butas sa gitna at dito ko po igigisa o isasangkot siya ang ating giniling. Sa mga may budget naman dyan ay pwede naman ako yung bumili ng giniling. At sa ganito karaming sito ay pwede na po tayong magtipid. Mayroon naman po tayo nabibiling ganitong inkan. Ayan, at hindi na kayo mahihirapan pa. Abot kaya pa ng ating bulsa. O, diba? Pwede na pong bumili sa tindahan. Meron naman pong malapit na tindahan. Abay, bumili na po kayo. Ayan, sangkutsahin natin or igisa natin mabuti. Mix po natin together with our vegetable. Ayan, ang arte. Ang arte naman ang inyong lingkod. Sige, tuloy lang po natin ang pagluluto. Ngayon ay sprinkle na po natin ng ating paminta. Ayan, saktong-sakto na po itong 2 pack.
na tagpipisong pamintang pino na aking inilagay. Ito po ay galing po kasi sa aking tindahan kaya nakapack. At ito ay karaniwan na nabibili naman sa tindahan kung wala po kayong stock. Lalagay ko lang po ang ating ginisa mix. Ito kalahati na lang po ito. Kaya medyo namuos siya at hirap tanggalin. Then kalahati lang, lagyan po natin ng 2 pinch na asin. Kung isang buong gagamitin ay huwag na ho kayo maglagay ng asin kasi may kaalatan na rin. At nasa inyo naman kung gusto nyo na maalat, edi lagyan nyo. At naglagay po ako dito ng isang buong oyster sauce. Ayan. Naglagay na po tayo para juicy ang ating gulay at mas malas at mas masarap po, di ba? Mix na po natin para sama-sama na lahat ng ating seasoning na inilagay sa gulay. Kung ayaw nyo naman ng medyo dry, ayan, lagyan po natin ng kaunting tubig ang ating lata para masimot na rin ang ating giniling na naiwan sa lata para maging mas makataas o juicy ang ating gulay. Mas masarap din kasi yung merong sabaw-sabaw ng kaunti o nagjujuicy ang inyong gulay para mas malasa ang inyong kanin, di ba? Mas masarap. Lalo ni mga bata mahilig sa sabaw. Okay na to yung ganito kahit 3/4 lang ng isang guhit na inka ng ating Argentina. Ayan, lagyan lang po natin. Then, pagka halo nyo na po ng mabuti ay takpang muli. Then, hintayin kumulo saglit. Kahit 3 minuto lang basta kumulo. Yun, buksan na natin. Ayan, kumukulo na siya. Ready to plating na ba tayo? Ihanda nyo na ang inyong kanin. Haluin lang ho natin saglit. Ayan, mag-combine ng gusto ang ating mga sabaw sa gulay. Kuha na tayo ng pinggan at makapag-prepare na rin ng kanin. Kain-kain na ako. Guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, ay paki-like and share po at mag-subscribe na rin po kayo and pin ang bell button para notify po kayo sa mga bagong darating na video. And guys, ito na po ang ating ginisang sitaw at kalabasa with kiniling. Ayan, na i-prepare na natin ang ating meal for today. Thank you for watching. Until next time!